Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi alam ni Alanis kung bakit siya nagising, pero na magmulat siya ng mga mata ay puro kadiliman. Patay ang ilaw sa silid niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nagpapanik na inabot niya ang ilaw sa may bedside table at ini-on ang switch. Paulit-ulit, subalit wala pa ring ilaw. Mabilis siyang bumangon at tinakbo ang pinto at binuksan iyon. Naiilawan ng pasilyo, bagaman malamlam ang liwanag na nanggagaling sa bombilya, subalit hindi yun makakapagpaalis sa takot na nasa kanyang dibdib. She was terrified of the dark, hated the darkness. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya gustong matulog ng patay ang ilaw. Bago siya natulog kagabi, ay buhay ang lampshade sa tabi ng kama. Bakit biglang namatay? Nilingon niya ang pinanggalingang silid. Nakaawang ang pintong nilabasan niya at madilim sa loob. Napapikit siya at nagmamadali ang mga hakbang na lumayo mula roon. Sa dulo ng pasilyo ay ang silid ni Clark. Mabilis ang mga hakbang na tinungo niya iyon. She turned the doorknob and slipped inside. Patay ang ilaw sa silid ni Clark, subalit hindi kailangan sanayin niya ang mga mata sa dilim tulad noong una. Alam niya kung nasaan ang kama nito. Naririnig niya ang malalalim at banayad na paghinga nito. Nararamdaman niya ang init na nagmumula sa katawan nito. She stood there for a few seconds. Unti-unti ay may pakiramdam siya nakakahinga na siya ng maluwag. Unti-unti napapaalis ang takot sa dibdib niya. Pagkatapos ay dumaretso siya sa kama nito at pumanhik. Sa isang iglap ay sumindi ang lampshade sa tabi ng kama ng lalaki kasabay ng pagkapa ng baril sa ilalim ng una nito at inuumang sa kanya. Tulad din nung una, siya nagtungo sa silid nito. If she was a little scared before, hindi sa sandaling iyon. Alam na niya hindi siya sasaktan ni Clark. Alanis! Bulalas ni Clark na makita siya nakaupo sa ibabaw ng kama. Yakap ang mga binti. Patay ang ilaw sa silid ko. Ayaw magsindi. Unti-unting ibinaba ni Clark ang baril at inilapag sa night table. Pagkuwan ay humugot ito ng pagkakalalim na buntong hininga. Sinulyapan muna nito si Alanis bago inabot ang wristwatch sa night table at tinignan ang oras. 2:30 pala na madaling araw. Anong ginagawa mo rito? Don't tell me you couldn't sleep and you want another of my pillow. I said, my light went out. Niyakap pa niyang mahigpit ang mga binti. Buhay iyon na matulog ako. But when I woke up, it was so dark. Her voice trembled. So, ang ilaw naman ang problema sa pagkakataong ito. Gusto nitong ma-amused, subalit hindi magawa dahil nanginginig ang tinig ng dalaga as if she was really so afraid. Afraid of what? Hindi kumikilos si Alanis mula sa pagkakaupo niya sa ibabaw ng kama ng lalaki. She was wearing her long silk peach negligee and he could see through its thinness the sides of her breast that it made him took another deep breath. Her hair tousled and she looked so very sensual and he could have thought that she came to his bedroom for one single reason. Lalo at hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi mapaknit sa isip nito ang nangyari sa kanila sa study sa basement, except that she was staring at him not with passion and desire in her dark eyes but with fear. Iyon ang nagpapasalubong sa mga kilay ni Clark. Aling ilaw ang tinutukoy mo? Ang lampshade sa tabi ng kama ko. Nang sindihan ko ay ayaw umilaw. Napundi marahil ang bombilya. Alanganing tumango si Alanis sa lohikong sagot ng lalaki. Niyakap muli ng higpit pa ang mga binti. Siguro nga ay napundi lang ang bombilya. Subalit ang katwirang iyon ay hindi niya kayang ipasok sa kaisipan nang magising siya. Ang alam niya ay natakot siya sa dilim mula pa ng 13 anyos siya. Naroon ang takot na kung matutulog siyang patay ang ilaw ay may lihim na nagmamasid sa kanya. Naghihintay. At balak mong sabihin sa akin iyon kaya ka naririto? Tanong nito. Sinisikap unawain ni Clark ang nakikitang takot sa mga mata ng dalaga. Ang bahagyang panginginig ng tinig na magsalita.
Something was going on with her, and to make matters worse, nakatitig sa kanya ang dalaga tulad ng kung paano siya minsay titnitigan ni Karil. Na tila ba magagawa niya ng paraan ng anumang suliranin o masagot ang maraming katanungan. Pero si Alanis ay hindi si Karil at madali niyang mabigyan ng comfort sa bawat pangangailangan ng anak. Pero she wasn't a child and he was sure as hell didn't feel any fatherly towards her. Alanis was an extremely desirable woman na kung sa anumang kadahilanan ay vulnerable sa mga sandaling iyon, and his body was reacting to her, pulsing with inappropriate desire. Banayad ay dinampi ni Clark ang likod ng palad sa pisngi ng dalaga. Isinaisip na walang ibang ibig sabihin iyon, kundi gusto lang nitong ibigay sa dalaga ang comfort na kailangan ni Alanis sa sandaling iyon. "You want me to check your lamp?" Tumango si Alanis. "Please." Subalit hindi nito magawang kumilos upang tumayo mula sa kinauupuan. Tila bibigay ang dalaga anumang oras, and not when she looked so damn tempting. He was aching to touch her hair and combed his fingers through it to create more disorder and tangled loveliness. He knew it was soft and silky. Nahaplos ito iyon sa library. "Takot ka ba sa dilim, Alanis?" he asked softly. Hindi agad sumagot ang dalaga. She was being silly. She was his hostage, a prisoner, at hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit sa silid ni Clark siya napiling tumakbo. Higit sa lahat, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik sa normal ng paghinga niya, ang pagkalma ng dibdib niya. Ganoon man ay hindi pa niya agad kayang bumalik sa sariling silid sa sandaling iyon. "Kung tulog ako at nagising akong madilim, sa ibang pagkakataon ay hindi," sagot ng dalaga, at wala sa loob na hinawi niyang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha niya patalikod na muli rin namang bumalik sa mukha niya. "Hindi ako natutulog ng patay ang ilaw." Hindi napigil ni Clark ang sariling itaas ang kamay at hawiin mula sa mukha ng dalaga ang ilang hiblang buhok na bumalik sa mukha ng dalaga. Then he watched it slip back with fascination. "May partikular bang dahilan kung bakit takot ka sa dilim?" Alanis felt a certain heat that ran through her at his touch on her forehead. Sinikap niyang huwag bigyang pansin ang kakaibang damdaming iyon. At hindi niya maipaliliwanag ang dahilan ng takot niya sa lalaki, kung paano hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit kay Clark siya tumakbo. She inhaled deeply. "Look, I'm sorry. I know I'm being foolish. Don't apologize, Alanis. May kanya-kanya tayong tinakatakutan." Tumango ang dalaga. She doubted kung may mga bagay na kinatatakutan si Clark. "At nasa isang estrangherong lugar ka at sa isang maigti na sitwasyon," he added. Tumango si Alanis. Kumilos upang bumaba ng kama, at sa kauna-unahang pagkakataon, inapunan niyang muling manipis na boxers lamang ang suot nito. She remembered how it was the last time she came into his bedroom. Again, she couldn't help admiring him. He was tall and broad-shouldered and the most devastating man she had ever known. At sa pagkakaupong iyon ng lalaki sa kama, ay nabanat ng hustong silk boxers nito, giving her more than a hint of his masculinity. Mabilis na iniwas ni Alanis ang mga mata. Bigla ang pagkailang na nadama ng dalaga. May pakiramdam siyang tuyong-tuyo ang mga labi at lalamunan niya. Tumaas ang kamay ni Clark, traced the outline of her lips with the pad of his finger, making the blood flow fast inside her and grow hotter. Umiwas ang dalaga. Tumayo. She saw desire in his eyes, and that scared her more. Though it was another kind of fear, and she'd been emotionally down this past few days. Hindi niya kaya mag-alaga ng ibang emosyon, subalit ang dibdib niya ay gustong manakit sa mabilis sa pagpintig ng puso niya, tulad noong una siya magtungo sa silid ni Clark. Siguro nga ay napundi lang ang ilaw sa lampshade. "I am sorry I came here." He smiled. "Fair is fair. Sabi mo nga, sa tuwing hindi ka makatulog at may bumabagabag sa iyo, ay dapat na akong gigisingin mo dahil ako nagdala sa iyo rito, diba?" Hindi niya alam ang sasagot doon. Noong isang gabi ay sinadya niyang abalahin ang pagtulog ng lalaki. Now, here they were again, talking in the stillness of the night, na ang mga suot ay kakapirasong damit. Kung tutuusin, inilalagay niya ang sarili sa isang intimate na kalagayan kay Clark. "It was silly of me. Sana ginising ko na lang si Nanita. Mas malapit ang silid ko. Sa ibaba pa iyon, at duda ako
Kung alam mo kung alin sa mga silid roon ang silid niya. Dugtong nito. Still smiling. Tumango siya, feeling doubtly, foolish. Hindi ko alam kung paano ako nakakatulog na mahimbing gayong sa mga sandaling ito ay baka ni hindi pumipikit si Florendo. Tapos na ang lahat ng mga plano namin. Nakahanda ako. At naniniwala ka magtatagumpay ka? Natitiyak ko. Wika nito sa tiyak na tinig. Nakita nito ang paglambog ng mga mata ni Alanis. He ached inside. Muli ay itinaas nito ang kamay at hinaplos ang pisngi ng dalaga. Alanis, he sighed. Alam mo ba kung anong ginagawa mo sa akin sa tuwing pumapasok ka sa silid ko? He asked huskily. What? She croaked. At the risk of frightening you, there's nothing I'd love to do now but pull you down on my bed and make sweet love to you all night long. She gasped softly. Frightened wasn't the exact word. Darkness frightened her, terrified her. But Clark, admitting that he desired her, was another thing. It was alarming. Alanis, banayad nitong sabi, wala kang dapat ipangamba dahil wala akong gagawing labag sa kalooban mo. Narito ako ng labag sa kalooban ko. Alam mo hindi yun ang ibig kong sabihin, he said huskily. But again, I'm sorry that I involved you in this. Hindi ka dapat nadamay. Are you sorry enough para huwag ito lang yung binabalak mo? Ninyo ni Levi? Marahan subalit naroon ang paghahamon sa tinig niya. At magagawa mo akong pakawalan? Isang malalim na buntong hininga pinakawalan ni Clark. Totoo bang sinabi mong maaring kamatay ng mama mo kung sakaling may mangyari kay Florendo? Ilang saglit lang lumipas bago sumagot ang dalaga. She wanted to lie and say yes, subalit siya man ay naguguluhan sa sakit ng ina. I don't really know. May sakit ang mama. Matagal na siyang may sakit. Ni hindi masabi ng diretsyo ng mga doktor sa akin kung anong sakit niya. And I even doubted if it was her heart. Minsan man ay hindi nabanggit iyon ng mga doktor at hindi ko alam kung ano magiging epekto ng gagawin ninyo sa kanya. She said honestly. What if I promise that I will try not to kill your stepfather, na ang batas ang bahala sa kanya? Would it appease your mind? Would you really not? I will try. Bakit? For your sake. Seryosong wika nito. Ayokong sa buong buhay mo ay lagi mong aalalahanin na akong pumatay sa taong kinikilala mong ama. Before I met you, I didn't really care what happened to your stepfather. But not now. Why? Sa kaibuturan ng puso niya ay naroroon ang paghahangad na malaman ang dahilan. When he spoke, his voice, both soft and rough. I tried like hell not to want you, Alanis. May init na gumapang sa kalit-liit na himay-may na katawan niya, flowing to every part of her body. Then she found herself speechless. Hindi niya maintindihan si Clark. He had kidnapped her, making her hate him. Pagkatapos ay pinaliliwanag sa kanya kung bakit kailangan gawin ito ng ginawa. Then showed her how gentle he was when it came to his daughter Karel. At kahit sa kanya, dahil hindi lamang sa minsan na pagkakataon nagpakita ito ng pag-aalala sa kanya. She knew he wanted her, saw it in his eyes, admitted it just now, and yet, hindi ito gumagawa ng anumang hakbang upang pilitin siya. He had touched her, kissed her, burned her, at ang nagpapamanghang higit sa kanya ay kung bakit sa mga sandaling natatakot siya dito ay di siya tumatakbo. It didn't make sense. I'm going back to my room now. Sa katahimikan ng gabi, her voice soft. She could barely hear anything but the beat of her heart. Sisindihan ko na lang ang main light. Sasamahan kita, wika nito at nagpatiunang lumabas. Sumunod si Alanis. Sa silid niya ay binuhay ni Clark ang main light. Nagliwanag ang buong silid ng dalaga. Pumasok siya at naupo sa gilid ng kama niya. Nilapitan ni Clark ang lampshade. Tried the switch a couple of times. Pundido, iuutos kong palitan ng bombilya na lampshade mo bukas. Wika nito at niyuko siya. She was sitting firmly, her hands on her lap, at ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Itinaas ni Clark ang mukha niya. Try to get some sleep. May ilang oras pa bago mag-umaga. Thank you, she whispered and deliberately looked away. Hindi niya gustong mabasa ni Clark ang mga nasa mata niya. Paglabas ni Clark, ay kinabig nitong pasara ang pinto ng silid ng dalaga.
Nakalampas na ito sa silid ni Grace na maingat na bumukas iyon. Lihim nitong sinundan ng tingin ng pagpasok ni Clark sa sariling silid. Pagkuwan ay nilingon ng silid ni Alanis. Ang mga mata nito ay nalilisik sa galit. Naku, lagot mga kafelisidad. Mukhang nagsaselos na naman ang kontrabidang si Grace. Mukhang si Grace pang gagawa ng paraan para mapahamak si Alanis. Kaya naman, abangan.